Hello guys, eto na naman tayo. So for today's video, isang kakaibang experience na naman ang isi-share ko sa inyo ngayon. Isang experience na pinapangarap din ng lahat ng mga tao na papunta sa isang sikat at 5-star class na hotel. Di lang sa buong Davao, di lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na din. At siguradong pag pumunta ka dito ay parang hindi mo nagugustuhin pang umalis at umuwi pa sa mga bahay ninyo. Pang 5-star class ang hotel at pati na din sa mga food sa mga menu nila. O di ba? So paano? Come and experience living a life at Park Inn by Radissons. Yehey! At dito ka na sisimulan ng kwento. Well, 2 weeks ago, may reservation pala si Joy sa isang hotel sa Davao. Kaya kahapon pa lang nakapag-impake na kami ng mga gamit at mga damit na dadalahin, at least para wala nang balikan. Kahit nasa Davao lang din ang venue namin, syempre malayo din kaya ito sa bahay namin, malayo sa biyahe at magastos na kung sakaling magkakaiwanan pa ng mga dadalahin. Bale, ako muna ang pinauna ni Mrs. na pinapapunta sa Park Inn para mag-check-in sa pinareserve niya na schedule. At pagkadating ko, bumungad agad ang kanilang dambuhalang golden Christmas tree. Ang ganda-ganda talagang tignan. Amoy na talaga ang kapaskuhan dito. Nakapag-check-in na ako sa receptionist at nakakuha na agad kami ng room. Good for 2 master bedroom pala ang binigay sa amin. Naks! Binigay na din nila sa akin ang 2 keycard. Bale, kailanganin mo talaga ito, especially sa paggamit at pagsakay mo pa lang sa elevator. Oo, kahit sa elevator, kailangan talaga ito, maliban sa room ninyo. Hanep diba? Di wow. Pagkakyat ko sa floor ng room namin, kitang-kita mo na dito ang logo ng SM Lanang, nangangaway na nagsasabing, "Hoy, punta kayo dito! Ang daming sale dito!" Pagkatapos, dumiretso na agad ako sa room namin. Medyo mahaba-haba din pala ang nilakad ko hanggang sa mahanap ko na ang room number namin. Pumasok na agad ako sa room. Gamit pa rin ang keycard ng Park Inn. Pagkapasok sa pinto, may lagayan pala siya sa gilid. Once na ma-insert mo na, ay magkakasupply agad ng power sa room ninyo. Wow! At eto na nga, ang buong looban ng room na napag-check-inan ko. Hanep diba? Sana ganito din ang room namin. Malinis, elegante, malaki, at soft ang bed, malawak ang room, maganda ang cabinet, malakas ang aircon, malaki ang bintana na para makikita mo na ang buong Davao, ang malawak, maganda, at ang malinis nilang comfort room. At may malaking TV na decable. O diba? Well, tapos may mga complimentary coffee pa sila dito. May tasa, baso, at water heater, sugar, at coffee creamer na din. Ayos! Sige, gagamitin natin yan maya-maya. Yung bintana nila, kahit hindi totoo makikita ang buong Davao, pero para sa akin, yan na talaga ang buong Davao. Alright! Yung bed nila dito, parang mapapatulog ka talaga na mahimbing. May isang kabinet pa dito. At dito pala nakalagay ang kanilang mahiwagang mini refrigerator. May cabinet din sila sa gilid na may nakatagong isang Bible. Napapansin ko, lahat talaga ng mga hotels may mga Bible talaga. Kaya di na ako naninibago. Teka. Bakit nga ba napadpad kami dito sa Park Inn? Alam na alam ng lahat na mahal talaga ang hotel na ito. Well, may freebies pala na napanalunan si Joy. Actually, medyo may katagalan na din siya. Ngayon lang namin naisipang gamitin na. Bale, nakalagay siya dun na may gift certificate sila na good for 2 on all Park Inn hotels nationwide. Kaya, before mag-end ang year, napahabol pa namin na gamitin. Well, sa wakas, dumating na din si Joy. Galing sa work niya. Traffic na daw. Maya-maya pa ay naisipan na namin magpunta na sa SM Lanang. Bala kasi ni Joy na bumili ng mga kakaunting panregalo for this coming Christmas. May tulay pala ang Park Inn na nagdudugtong doon sa SM Lanang. Kaya doon na kami dumaan ni Joy. Pagkatapos niya magbihis sa room namin sandali. Grabe ang SM dito. Halos puro na mga restaurant ang mga nasa labas ng SM. Syempre, isa na dyan ang Hukad Restaurant. At ang sikat at eleganteng eat all you can dito. Ano pa nga ba? Di ang Vikings. Well, para makatipid, imbis na kumain kami ni Joy sa labas, bumili na lang kami ng lechon manok sa Jukes to Go, mga kanin at iba pang mga pagkain at snacks para dalahin sa room namin at doon na lang kumain. Well, cowboy style na ang food trip namin ngayon. Wala nang keme-keme. Wow! Pagkatapos namin kumain ay natulog na kami kaagad. Pagod na kasi masyado si Joy. Tapos ako, kailangan ko pang gumising ng madaling araw para magsimbang gabi sa malapit na simbahan dito. O diba? At yun na nga, kinabukasan, pagkatapos ko magsimba, bumalik na kaagad ako sa hotel para gisingin na si Joy. May buffet breakfast pala ang hotel para sa lahat ng mga guests na nag-check-in. Tamang-tama, di ako masyado bumanat sa kain kagabi. Tapos, maaga pa ako masyado gumising.
na mas lalo pang nagpagutom sa akin. Nasa ground floor pala ang banquet, kaya kailangan na namin bumaba ni Joy. 6 to 10 AM pala ang buffet banquet nila dito at kailangan mo pumunta doon ng maaga-aga para wala pang masyadong mga guest. At puro mga breakfast meals ang bumungad agad sa amin. Puro mga bread, eggs, at walang masyadong mga meat o beef. Meron din silang coffee at sikwate. My childhood favorite. Hehe. Meron din naman silang fish at chorizo dito. Sa eggs, 3 luto ang present dito. Scrambled, hard-boiled, at sunny side up. May Spanish sardines din sila. Sa bread, maraming klase ng mga bread ang nakadisplay dito. Kaso, sa sobrang gutom ko, di na ako nakapag-video na masyado. Sa sikwate, meron din pala silang chocolate na pwede mong ipanghalo. Meron din silang condensed at evaporated milk para mas lalong sumarap ang sikwate. Wow! In fairness, sobrang nabusog kami sa kain namin. Thank you so much Park Inn sa buffet breakfast ninyo. Sarap bumalik kung may next time pa. Nagprepare na kaagad kami ni Joy. Aalis na naman kami. Papunta pa rin ng SM Lanang. Marami-rami pa kasi kaming bibilihin para sa Christmas party, exchange gift namin sa bahay at kina Joy sa office party nila. Di na kasi nakayanan ng mga powers namin kahapon. Dala na din ng pagod at gutom. Kaya di na kami masyado nakapag-ikot sa mall. In fairness, halos parang naikot na din namin ang buong SM at kahit saan-saan na kami napadpad. Syempre, nagtitipid din ang mga bida ninyo kaya naghanap kami ng mga sale kahit anong mga items. Kahapon pa pala nagka-crave si Joy ng sinabon, kaya napadaan na lang din ako para bumili, para kainin na lang din namin sa room mamaya after namin dito. Actually, ang sinabon, ito yung usual na pasalubong ko dati pabalik ng Davao, galing sa mga business trips ko. At ito lang ang nag-iisang branch ng sinabon dito sa Davao. Favorite snack ito ni Joy, kaso masyadong malayo ang SM Lanang sa amin. Kaya sinulit na din namin ang pagkakataon. Di wow. At pabalik na kami sa hotel. Pagkatating ko sa room, bumaba na naman ako para mag-order ng pan-dinner namin. Dumiretso na agad ako sa resto nila at present ang mga GC kung anong mga foods ang pwede naming i-avail. And in fairness, marami-rami din kaming na-order. Medyo may kamahalan ng mga foods dito, kaso maliliit lang ang mga servings nila. Kaya dinamihan ko na ang mga order. Maraming salamat natin sa mga gift certificates at ito ang nagligtas sa amin sa mga gastos namin sa foods. At ito na lahat ang mga foods na in-order namin. Medyo social at elegante tignan pero ang iba dito parang mga makikita mo lang din sa ibang mga resto. Especially itong crispy kare-kare, kinilaw, grilled fish at Caesar salad. Nagdagdag na din kami ng mga shakes at isang chocolate mousse para sa dessert. O, diba? Anong masasabi nyo? Pagdating ng mga pagkain ay sinimulan na agad namin ang kain. Nagutom din kami masyado sa isang buong araw namin ng paglalakad sa buong mall. Grabe. Pero buti na lang, ang mga malls dito sa Davao di siya katulad sa mga malls sa Cebu or Manila na halos parang isang buong compound na or subdivision. Di wow. Dahil wala kaming maayos na mesa or upuan dito sa room namin, cowboy pa rin ang style namin sa kain. Syempre, mostly kasi sa mga nag-check-in sa mga hotels, nasa restaurant na kasi kumakain. O di kaya, naghahanap ng ibang mga restaurant sa labas. Yaan nyo, pag medyo lumaki-laki na ang kita sa pag-vlog natin, baka doon na din tayo papunta. O diba? Hehe. In fairness, masasarap at sobrang nagustuhan namin ni Joy ang mga pagkain na in-order namin. Halos lahat ng mga ulam, dinali na namin. Kahit mga shakes, simhot na simhot talaga at para bang nakukulangan pa. At dito na muna magtatapos ang kwento natin. Actually, madami-dami pa sana akong ikikwento sa inyo sa hotel trip experience namin dito. Kaso, sa kasamaang palad, na-damage at corrupted ang ibang mga videos natin. Parang may sira yata ang SD memory natin at ito na lang ang mga na-recover ko pa na good ang quality. Hahay, nakakapanghinayang. Pero, ganyan talaga ang buhay. Life must go on. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. See you ulit sa mga next videos ko. And of course, enjoy!